Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, eto na nga po, pag-usapan lang po natin itong pag-resign po ni Senator Ping Lacson bilang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee. Siguro hindi na po niya kinaya yung pressure dahil nakikita po ng mga kapwa niya senador at ng mga kababayan natin kung saan po yung patungo ng kanyang ginagawang investigasyon. So hindi naman natin sinasabing palpak yung kanyang pag-iimbestiga dahil sa paano may nakikita na tayong mga development dun sa ginagawa niyang pag-iimbestiga na nakikita na natin kung paano tumatakbo yung sindikato sa loob ng gobyerno lalo na doon sa DPWH. Pero ang napapansin po kasi ng karamihan sa mga senador at mga kababayan natin na tila parang naiiwas na yung issue o naiiwas na dun sa mga itinuturo ng mga kontraktor na kung sino ba talaga yung pinakaulo nitong scam ng DPWH doon sa flood control. Dahil kung mapapansin ninyo, karamihan sa mga sinasalang ngayon sa ICI, yung tinayong independent investigador na ginawa ni Bongbong Marcos, puro karamihan doon, puro senador. Kaya nga ngayon naka-freeze po yung mga asset nila Chis Escudero, Jinggoy Estrada, nila Senator Villanueva, tapos ngayon iniimbestigahan sila Mark Villar, yung pamilya Villar, dahil nakakuha nga daw po yung isa sa mga kamag-anak nila ng malaking kontrata ng flood control dito sa DPWH. At the same time, sila po lahat ngayon nasa lookout bulletin ng immigration. So parang lumalabas dito, nakasentro lang yung nangyaring investigasyon at ang nadidiin yung mga senador na hindi natutuwa doon sa pag-handle ng investigasyon ni Ping Lacson. Kaya napupuna siya ni Senator Marcoleta. Kaya nga napakaganda ng pagkakapasok ni Senator Marcoleta at hindi nasayang ang ating boto dahil nakikita niya kung paano yung mga loophole na ginagawa ni Senator Ping Lacson at very vocal siya na kini-question yung mga ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson. Kaya sa sobrang pag-iingay at lalong-lalo na doon sa ginawang sinasabi nila bypass daw ni Marcoleta itong hearing ng ni Ping Lacson doon sa Senate Blue Ribbon kung saan nga 'di ba naglabas siya ng witness sa katauhan ni ex-Marine Gutesa. Doon natumbok yung pangalan ni Saldico at ni Martin Romualdez. So isa yun sa mga nag-impacto sa tingin natin kung bakit napilitang mag-resign si Ping Lacson dahil yung sabi nga ni Chis Escudero, di ba, yung the name that you cannot mention is na-mention na doon sa huling hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kung mapapansin ninyo, bigla na lang sinuspend indefinite yung hearing at parang lumalabas, parang pinatay na nga yung hearing dahil nabanggit na yung pangalan ng dalawang iniingatan ng marami na masangkot dito sa issue ng flood control. Ngayon, doon sa pagbibitiw ni Ping Lacson, kailangan mamili na ngayon ni Senator Tito Soto kung sino ipapalit niya sa paghawak ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, meron na siyang napili pero hanggat wala pang confirmation kung sino yung mapipili doon, ang tatayo munang chairman ay si Erwin Tulfo dahil siya yung vice chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Siya muna yung magpapatakbo ng hearing at titingnan natin kung paano niya i-handle kasi tandaan ninyo, although baguhan naman itong si Erwin Tulfo, pero yung kaalaman niya sa batas ay parang hindi pa ganun kahinog. Nasa tingin natin ang dapat na humawak niyan ay isang abogado dahil maraming batas ang masasagasaan kung hindi marunong humawak yung susunod na chairman. Kaya ako iisipin ninyo, kahit si Senator Marcoleta na bagi ito, pero nahawakan niya ng maayos, gawa nga na siya isang abogado at nakikita niya yung paggamit ng batas naaayon doon sa takbo ng hearing. Hindi kagaya nung kay Ping Lacson, no, investigador siya, pero nakikita mo yung kung paano siya magbigay ng mga statement na hindi dapat kasi once na ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee o ng isang komite para mas maganda, kung ikaw yung head ng isang komite, hindi ka pwedeng magbigay ng iyong opinion ng basta-basta. Lalo na kung yung opinion mo ay nanggaling doon sa issue hinahawakan mo.
Dahil once na ikaw magbigay ng isang opinion, na statement dyan, lalabas yan, parang committee report na yan. Nagsasalita na dyan buong committee at hindi ka nagsasalita bilang isang senador. Yan yung isa sa mga problema ni Senator Ping Lacson. Kaya lagi siyang nabubutasan ni Senator Marcoleta. Kaya napilitan siyang mag-resign ngayon at mamimili na nga si Senator Tito Soto kung sino yung susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya kung mapapansin ninyo, wala pang nakatakdang hearing na gaganapin tungkol sa flood control dahil wala pang uupo. Although nandyan naman si Erwin Tulfo na Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pero sa tingin natin medyo hilaw na hilaw pa si Erwin Tulfo kasi baka mapunta na naman tayo sa bending lalo pag siya na yung magpatakbo mag-isa ng committee. Kaya kailangan na ni Senator Tito Sota na mamili kung sino yung kanyang ipapalit na Senate Blue Ribbon Committee. So ito, panoorin po natin itong balitan to at kung malaman natin kung sino ba yung nakikita ni Tito Sen na pwedeng pumalit kay Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So ito, panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Uupo muna bilang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang vice chairman itong si Senador Erwin Tulfo. Tumanggi kasi ang 5 senador na pinagpipilian bilang chairman ayon kay Senate President Tito Soto. Balitang hatid ni Mark Salazar. 5 ang pinagpipili ang pumalit kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero sa caucus ng mayorya, wala pa ring napa-oo sa kanila para mamuno sa komiting nag-iimbestiga ngayon sa kontrobersyal na flood control projects. None of the 5, including Senator Risa and Senator Pia, what's the position? Oo basta sila pa rin kandidato namin at lahat ng mga kasama namin. Any of the 5, diba? But Especially Senator Lacson. But none of the 5 wants it right now. Right now, yes. Nauna nang tumanggi si Senador J.V. Ejercito na naniniwalang may ibang mas karapat-dapat sa posisyon. Tumanggi na rin sina Senador Raffy Tulfo at Kiko Pangilinan na abala raw sa kanilang mga kasalukuyang komite. Hinihingan namin ng pahayag si Senador Risa Ontiveros pero hindi rin daw siya napapayag ni Soto. Ang sinasabi nila is very busy sila doon sa mga hearings nila halos lahat, 2-3 committee Pero na hinahawakan nila na very, very important committee, major committees. So what they're saying is that they don't have time for it right now. So kaya yung right now, ibig sabihin, kaya hindi namin din-discount na yung 5 ay totally out. Si Senadora Pia Cayetano hindi raw saradong no ang sagot, pero busy nga raw siya at masaya sa 2 hawak niyang major committee. Hindi madaling umuo sa mga ganyang bagong posisyon. And because my name was mentioned, it's my job to consider it, diba? 24 lang naman kami. And then 5 lang naman kaming abogado. So, gustuhin ko man o hindi, it's my job to consider it. If there is a need to chair the Committee on Blue Ribbon. Wala akong doubt that I can do a good job with all humility naman. But I really want the best position, the best person for the job to handle this kasi this is a defining moment for the Filipino people. Sa ngayon, ang vice chair ng committee na si Senador Erwin Tulfo ang uupong acting chairman. Nagpasalamat naman si Tulfo sa tiwala ng mga kasamahan. Umaasa raw siyang magkakaroon na ng permanenteng chairman ang Blue Ribbon Committee sa lalong madaling panahon. Nasa ibang bansa pa si Tulfo, kaya sa susunod na linggo pa magpupulong ang komite para pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Pagtitiyak ni Soto, magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control projects. Tuloy rin daw ang kanilang pakikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang nagbitiw namang chairman ng komite na si Lacson, wala sa majority caucus dahil may sakit daw. Pero ayon kay Soto, lalahok pa rin si Lacson sa investigasyon ng komite. Ex-officio members, wala nang attention. Mark Salazar, nagbabalita. Ang nakakapagtaka lang dito mga kababayan, bakit yung Independent Commission na nag-iimbestiga rin sa flood control,
kailangan makipagtulungan itong Senate Blue Ribbon Committee o itong Senado na to. Kasi kung independent sila, dapat meron silang sariling investigasyon at hindi sila umaasa sa nakikitang investigasyon sa kabilang parlor, kumbaga, diba, parang ganun. So dapat, kung ano yung investigasyon na ginagawa nila, dapat kanila lang. Itong ginagawa ng Senado, sa kanila rin. Sa kanila pagbanggain ngayon yung kanilang investigasyon. Kapag once na matapos na yung kailang pag-imbestiga at malaman na kung sino yung pinakaulo po nitong sindikato na to. Kasi kung ang mangyayari rito yung ginagawa ni Tito Sotto na diskarte, na nakikipagtulungan sila sa ICI kung tungkol dyan sa skandalo na to ng flood control. Ang nangyayari rito, nagiging spoon feeding na lang on both side. Parang gano'n ang mangyayari rito. So either kung Senado yung magbigay ng mga impormasyon, mga dokumento, mga nakuha nilang mga leads tungkol dito sa flood control na to, ang mangyayari parang susundan na lang ito ng ICI. So, ang mangyayari, kung ano yung takbo ng investigasyon ng Senado, pwedeng yun din maging takbo ng investigasyon na ginagawa ng ICI. So, walang independent na nangyayari. So, wala tayong makikitang tulad niya na walang nababanggit ng mga congressman maliban dito kay Saldico at kay Martin Romualdez. So, possible ang mangyayari doon sa investigasyon ng ICI, ganun din. Walang mababanggit na mga congressman at puro senador lang ang babanggitin. Gawa ng ginawa nga na itong Senado, di ba? Ang hinunguso sila Chis Escudero, sila Jinggoy, tsaka si Villanueva. So, ang nangyayari, yun din ang gagawin ng ICI. Ang ingunguso lang nila rito, yung 3 senador. At ngayon, naiipit na rin dito yung mga Villar. Tandaan nyo, 2 Villar ang iniimbestigahan ngayon dito, si Camille tsaka si Mark Villar. So, nakikita nyo na yung trend ng takbo ng investigasyon. Kaya nga umalma rito si Marcolete na nung siya yung mahawak nung committee ng Blue Ribbon, nagsalita na yung diskaya ng mga congressman. Pero bakit hindi na naimbestigahan, hindi na na-follow through pag-imbestiga doon sa mga 15 congressman na sinasabi ng mga diskaya na kumikickback nga doon sa flood control. At the same time, nung mga bago magsimula yung hearing, di ba, nung hawak ni Marcoleta, may binabanggit din si Ping Lacson na mahigit daw 67 or 65 pang congressman yung nakikinabang din daw doon sa flood control budget. Pero nung siya na yun naupo bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, parang wala nang nabanggit doon sa 65 na ang ingay-ingay niya nung mga time na yun, lagi niya sinasabi yun na merong 65 na congressman o politiko na involved o nakikinabang doon. At the same time, bakit hindi niya imbitahan din si Mayor Magalong? Magkaibigan sila. Si Magalong ang sinisigaw niya, mga congressman ang mas malaki o sabihin natin kung hindi man mabanggit yung mga senador, pero majority ng hawak ng mga dokumento ang itinuturong talagang kumikickback yung mga congressman. So kaya yun yung isa sa mga rason na siguro nakulitan o na-pressure na rin itong si Ping Lacson dahil naiipit na siya dahil nga hindi pumapayag si Senador Marcoleta. At the same time, binanatan din siya rito ni Chis Escudero na dating Senate President. So mas bumigat yung pressure. Kaya no choice dito si Ping Lacson na iwanan niya yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, doon naman sa mga pinagpipilian ni Tito Sen na papalit kay Lacson, ang nakikita lang natin na talagang nababagay si Senator Pia Cayetano. So, yung 3 umayaw na tulad ni Senator Rapi Tulfo, umayaw. Si JB Ersoto umayaw. Si Kiko Pangilinan sana pwede kasi abogado. Para masubukan natin yung galing niya. Kung kaya niya bang talagang ratratin itong mga nakinabang sa flood control, kung kaya ba niyang banggain yung mga congressman na hawak ni Bongbong Marcos na nakinabang. Di ba? Yun ang maganda sana kung ako tatanungin between Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. Kasi yun lang naman yung pwedeng pagpilian.
Hindi naman sila mamimili dun sa minority na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano. Kung si Kiko Pangilinan sana hindi tumanggi, okay na rin sana siyang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Yung nga lang umayaw siya siguro, hindi niya kayang banggain si Marcos kaya tinanggihan niya. So si Risa Hontiveros naman, although gusto rin natin para magkaalamanan, pero hindi ubre, hindi siya abogado eh. Mukhang baka mapunta rin tayo sa bending dalo. So kung magsasama si Hontiveros tsaka si Erwin Tulfo, baka kung saan pa mapunta yung Blue Ribbon Committee. I mean, yung investigasyon na ginagawa, hindi natin alam kung saan mapupunta. Kaya ang nakikita lang natin na pwede, talagang si Senadora Pia Cayetano. Siya lang yung talagang yung suitable na maging chairperson. Pero yun nga lang, hindi pa natin sigurado kung tatanggapin niya. Gawa nga ng gusto niya yung committee hawak niya in the present, yung talagang hawak niya. Medyo busy daw siya doon. So baka hindi niya ma-manage yung oras niya, kaya pinag-iisipan pa. Kaya medyo may hirapan dito si Tito Soto, halimbawa. Tumanggi rin si Pia Cayetano. So, bakit hindi na lang kay Senator Marcoleta na lang ibigay yung Senate Blue Ribbon Committee kung wala namang gustong humawak? Diba? At least si Marcoleta may tapang na kayang banggain. Sabi nga niya, hindi siya natatakot kay Martin Romualdez. Kaya sa tingin natin, dalawa lang ang pwedeng humawak sa ngayon. Kung hindi man mapunta kay Marcoleta, si Pia Cayetano or si Alan Peter Cayetano, yung dalawang magkapatid na Cayetano kasi parehas lang abogado. So, yan ang abangan natin kung kanino ba ipapasa yung corona ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee para masimulan na itong pagdinig. Para magkaalaman na kasi nabitin na tayo dun eh. Dahil nandun na tayo sa parang palapit na tayo sa exciting part kasi nga nabanggit na yung pangalan ni Saldico at ni Martin Romualdez. So, yan ang abangan natin para magkaalaman na talaga. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.